panalangin ng kaloob bilang ating pag-aalay sa misang ito. Panginoon, tanggapin mo po ang aming handog, bunga ng aming pinagpaguran at ang pag-unlad ng mga kaloob ng iyong bigay. Basbasan mo kami at ang aming mga handog. Gawin mo kaming kasangkapan sa pagpapalaganap ng iyong kaharian. Amen. Magsitayo na po. Ngayon ay pagmimisa sa ating gabi sa Pasko ng Pagsilang. At ang maunguna sa ating pagdiriwang ay si Reverendo Padre Ador Jacob. Sabayan natin ang koro sa pag-awit. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayong lahat. At sumainyo rin. Merry Christmas po sa inyong lahat. Merry Christmas po, Father. Sama-sama po natin ialay ang banal na misang ito bilang pasasalamat sa mga biyayang natanggap natin. At upang tayo maging marapat kumanap at mag-alay ng banal na misa, buong kapakumbaba nating aminin at pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, lalo ba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ng Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami dunudulutan mo ng kagalakan sa paghihintay namin taon-taon sa aming kaligtasan. Ang iyong bugtong na anak na naparito upang magligtas sa amin, ngayon tinatanggap ng buong galak. Sa kanyang pagdating upang maghukom, kami naway huwag masindak sa kanyang ihahatol, sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Ipinahayag ni Propeta Isaías ang pagsilang ng isang sanggol na magiging Mesiyas at Prinsipe ng kapayapaan. Ang paghahari nito ay magpakailanman. Pakinggan po natin ang unang pagbasa. Pagbasa sa aklat ni Propeta Isaías. Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang malaon ng nasa kadiliman. Naag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasiglang ang kanilang pagdiriwang, dinagdagan mo ang kanilang tuwa. Tulad ng mga tao sa panahon ng anihan, tulad ng mga taong naghahati ng nasamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan, tulad ng paghalupig sa hukbo ng Madyan. Binali mo ang panghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila, sapagkat ang panyapak ng mga mandirigma, ang lahat ng kasuotang tigmak sa dugo ay susunodin. Sapagkat ipinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki. Ibinigay ang isang anak sa atin, at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Malawak ang kapangyarihan at walang hanggang kapayapaan ay pagkakalob sa trono ni David at ang kanyang paghahari upang matatag ito at papanatilihin sa katarungan at katwiran ngayon at magpakailanman. Isa sa gawa ito ng makapangyarihang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ating sumilang ngayon, manunubos Kristong poon. Sa ating sumilang ngayon, manunubos Kristong poon. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Ang poon ay papurihan nitong lahat sa daigdig. Sa ating sumilang ngayon, manunubos Kristong poon. Awitan ng Panginoon, ngalan niya ay purihin. Araw-araw ang ginawang panliligtas ay pangkitin. Kahit sa ay ipahayag ng poon ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Sa ating sumilang ngayon, manunubos Kristong poon. Lupa't langit ay magsaya, umugong ang kalaliman. Lahat kayo na nilikhang nasa tubig ay magdiwang. Ang bukrin at lahat ng naroon ay sumigaw, pati mga punong kahoy sa galak ay mag-awitan. Sa ating sumilang ngayon, manunubos Kristong poon. Ang poon ay pupurihin, pagkat siya ay daratan, paririto sa daigdig, upang lahat ay hatulan. Tapat siya kung humatol, at sa lahat ay pantay-pantay. Sa ating sumilang ngayon, manunubos Kristong poon. Inihikayat tayo ni San Pablo na mabuhay ng matuwid at tapat sa kanyang mga utos sa Diyos bilang tugon sa kanyang kagandahang loob. Pakinggan po natin ang ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo kay Tito. Pinakamamahal kong kapatid,
Inihayag ng Diyos ang kanyang kagandahang loob na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang siyang umaakay sa atin upang talikdan ang likong pamumuhay at damdaming nakalaman. Kaya't makapamumuhay tayo ngayon ng maayos, matuwid at karapat-dapat. Karapat-dapat sa Diyos, samantalang hinihintay natin ang ating inaasahan. Ang dakilang araw ng paghahayag sa ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesus Kristo. Sa gitna ng kanyang paningningan, ibinigay niya ang kanyang sarili upang iligtas tayo sa lahat ng kalikuan at linisin para maging kanyang bayan na nakatalagang gumawa ng mabuti. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Balitang masayang manunubos, sumilang na sa atin Kristo poon siya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, iniutos ni Emperador Augusto na magpadala ang lahat ng nasusukupan ng imperyo ng Roma. Ang unang pagpapatalang ito ay ginawa ng Cyreno, ang gobernador ng Syria. At umuwi ang bawat isa sa sariling bayan upang magpatala. Mula sa Nazaret, Galilea, si Jose pumunta sa Bethlehem, Judea, ang bayang sinilangan ni Haring David, sapagkat siya'y mula sa angkan at lahi ni David. Kasama niyang umuwi upang magpatala rin si Maria, na kanyang magiging asawa na nooy kaganapan. Samantalang naroon sila, dumating ang oras ng pagkaganap ni Maria at isinilang niya ang kanyang panganay at ito'y lalaki. Kinalot niya ng lampin ang sanggol at pinihiga sa sabsaban sapagkat wala nang lugar para sa kanilang sa bahay panuluyan. Sa lupaing Limyaon ay may mga pastor na nasa para na pupuyat sa pagbabantay ng kanilang mga tupa. Biglang lumitaw sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at lumaganap sa paligid nila ang nakakasilaw sa nakaningingan ng Panginoon. Natakot sila ng gayon na lamang, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot. Ako'y madalang mabuting balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Sapagkat isinila ngayon sa bayan ni David ang iyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang palatandaan, matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa sabsaban." Biglang lumitaw sa tabi ng anghel ang isang malaking hukbo ng kalangitan na nagpupuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo na po ang lahat. Merry Christmas po sa inyong lahat. Totoo bang Merry talaga ang Christmas niyo? Parang hindi naman parang hindi naman kayo masaya. Masaya pa. Parang pagkitingin nga ng mga katabi niyo kung masaya talaga.
O, di ba? Baka nasiyan sa mukha ninyo. Kaya natuwa. May kwento ng isang maliit na bayan na tinamaan ng malakas na bagyo at nasira ang halos lahat ng bahay. Siguro doon sa amin sa Bicol, parating binabagyo ang kwentong ito. May mga taga-Bicol dito. Habang ang lahat ay nakatingin sa nawala, isang batang babae ang naglalakad-lakad, nagtipon ng mga sirang kahoy, lumang tela at pako. Ano po yung gagawin nito, no? Kasi kami, kapag bumabagyo, iba ang pinupulot namin, yung mga buko, kung ano-ano, mga prutas na nahulog. Pero itong babaeng ito, kaiba, no? Lumang tela, pako, at sirang kahoy. Sa umaga, nakabuo siya ng maliit at matibay na kulungan para sa isang nasugatang ibon na nakita niya. Gumawa pala siya ng kulungan ng ibon, no? Sino mahilig sa inyo dito gumawa ng mag-alaga ng ibon? Meron. Kasi may paborito rin akong ibon, pero yung dilaw, kiyaw, wala niya. Ganyan ang ano niya. Kiyaw. Dilaw yun. Ang ganda. Pinagtawanan siya ng mga tao, ngunit gumiti siya at sinabi, ginawa ko ang kaya ko. Minsan, wala naman tayong alam sa ginagawa ng ibang tao, pero kinikriticize natin, di ko ba? Pinagtatawanan natin, kahit hindi naman natin alam kung ano ang dahilan niya, bakit ginagawa niya ang bagay na yun, di ko ba? Sa Ebanghelyo natin ngayon, makikita natin ang isang mundo na puno ng kaguluhan at hamon. Kahit ngayon naman, di naman nawawala ang kaguluhan at mga pagsubok sa ating buhay, di ko ba? Sino sa inyo ang walang mga problema, mga pagsubok sa buhay? Pakitaas nga po ng kamay. Siguro po wala naman, ano? Kasi kapag wala ka ng problema, iba na yan. Nasa ibang dimensyon ka na ng mundo. Ang utos ni Cesar Augusto ay nagpapatuloy sa paglalakbay ng mga tao, ngunit sa gitna ng kahirapan, ipinanganak ang pinakamahalagang regalo ng Diyos, si Jesus, sa pinakapayak na lugar sa isang sabsaban. Bakit kaya doon ipinanganak? O doon pinili ng ating Panginoon na ipanganak sa isang sabsaban, di po ba? Makapangyarihan siya, Diyos siya, pwede namang doon siya sa palasyo, isilang, para maging hari kagad, maging marangya ang buhay niya. Pero bakit sa sabsaban niya, ginusto? Tulad ng batang babae sa kwento, ipinapakita ng Diyos na ang dakilang bagay ay nagsisimula sa maliit na gawa ng pagmamahal kahit sa gitna ng paghihirap. Kumusta po ba ang pagmamahal ninyo sa inyong kapwa? May pagmamahal po man lang po ba kayo sa inyong kapwa? Ang mga pastol mahirap at hindi pinapansin ang unang nakasaksi sa himala. Bakit kaya hindi yung mga makapangyarihan, no? Hindi yung mga mayayaman, mga pastol, mga simple lang ang buhay nila. Kasi yung mga mayaman, di po ba? Iba ang kanilang pinagkakaabalahan. Wala silang time sa kung ano bang mga bagay. Ang iniisip lang nila ay magpayaman, magkabal ng maraming pera. Di po ba? Kaya hindi nila nakikita yung mga simple at maliliit na bagay na nandoon pala ang presensya ng ating Panginoong Jesus. Hindi tinawag ng Diyos ang makapangyarihan o malakas, kundi ang mga mapagpakumbaba at handang makita ang pag-asa kung saan iba ay nakikita ang dilim. Kaya matswerte tayo ng mga mahirap at mapagpakumbaba. Kaso minsan, hindi naman tayo mapagpakumbaba, di ba? Tataas ng pride natin. Ngayon, ang mundo natin ay puno ng bagyo, kawalan ng katarungan, kahirapan, at takot. Ngunit,
ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesus ay nagpapaalala ang liwanag ay mas maliwanag kaysa sa kadiliman. Kahit gaano kadilim yan, pero magsindi ka dyan ng isang kandila, di po ba makikita yung liwanag, mas makikita yung liwanag kaysa sa dilim. Kahit ang maliit na gawa ng pagtulong sa kapitbahay, pagsasalita ng tama, pagpapakita ng awa, ay maaaring magpakita ng pagmamahal ng Diyos at magbago ng mundo. Maliit na bagay lang yan. Pero kapag lahat tayo ginawa natin ang bagay na yan, anong mangyayari sa mundo? Di po ba? Mapupuno. Lahat ng tao magmamahalan, gagawa ng kabutihan, di po ba mawawala ang kasamaan sa mundo? Di po ba? Kaso nga lang, mas pinipili ng karamihan sa atin ang gumawa ng masama dahil sa mabuti, di po ba? Mas pinipili nila dahil yun ang ginagawa ng karamihan. Kaya nakikiayon tayo kung ano ang ginagawa ng karamihan. Ang mensahe ng mga anghel ay malinaw, luwalhati ng Diyos sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Nagsisimula ang kapayapaan sa ating puso, sa ating tahanan, at sa ating komunidad. Kumusta po ba ang mga pamilya ninyo? May kapayapaan po ba? Wala po bang gulo sa loob ng pamilya ninyo? Kasi kung magulo ang isang pamilya ng mga mamamayan, sigurado magiging magulo rin ang kanilang komunidad hanggang sa makarating ito. Kumalat ang kaguluhan yan, di po ba? Kaya, mas unahin natin ang ating bahay. Kumusta po ba ang bahay ninyo o ang pamilya ninyo? Punong-puno ba ng pagmamahalan, pagkakaisa at pagtutulungan? Ngayong Pasko, baka may mga magkaaway pa dyan sa loob ng pamilya, hindi pa nagkakapatawaran, hindi pa humihingi ng tawad, at hindi pa nagpapatawad. Hihintayin pa ninyo ang bagong taon bago kayo magkasundo? Paano ninyo matatanggap kung papapasukin sa buhay ninyo ang ating Panginoong Hesus kung hanggang ngayon punong-puno pa ng kasalanan ang inyong mga sarili, ang iyong buhay? Di po ba? Hindi mananahan sa buhay ninyo ang ating Panginoong Hesus hanggat hindi nagiging dalisay, malinis ang iyong puso. Kaya ngayong Pasko, itanong natin sa ating mga sarili, naghihintay ba tayo na magbago ang mundo? O handa ba tayong magdala ng liwanag ng Panginoong Jesucristo sa dilim na nakapaligid sa atin? Nagbibigay liwanag man lang po ba tayo? O nakapagbigay liwanag man lang po ba tayo sa mga kapatid natin nangangailangan ng liwanag? Kasi ang daming mga kapatid tayo na parang nawawala na ng pag-asa. Mga nai-stress na sa kanilang buhay. Maraming mga pinagdadaanan. Nakakatulong man lang po ba tayo sa kanila na gumaan ang kanilang buhay, magliwanag? Nagiging daan man lang po ba tayo para malampasan nila ang kanilang mga pagsubok sa buhay? O baka mas lalo nating pinapadilim ang buhay nila? Tulad ng mga pastol, maging handa tayong tumugon agad ng may tapang at kababaang loob sa presensya ng Diyos sa ating buhay. Hindi sa palasyo ipinanganak ang Panginoon, kundi sa sabsaban. Dumating siya sa ating buhay ngayon sa kasimplihan ng ating mga puso. Tinatawagan tayong magpakita ng liwanag sa mundong nangangailangan ng pag-asa. Yan ang gusto ng ating Panginoong Hesus sa kanyang pagdating, na maging instrumento tayo ng kanyang liwanag.
Naway tanggapin natin siya at ibahagi ang kanyang pagmamahal ng buong tapang. Amen. Sumasampalataya ako. Magsitayo na po lahat. Sumasampalataya ako kay Jesus na iyang na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Beren. Pinagpapasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Na mga ikatlong araw na buhay na mamuli. Umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa mga bubuhay at ng matay na tao. Sumasampalataya man ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, ang bubuhay ng muli ng matay na tao, at sa buhay ng walang hanggan. Amen. Ngayong gabi, ilapit natin sa mapagpalang Ama ang ating mga panaghoy, mga pangarap, at mga inaasahan. Naglaya ang matinding kanalakang, dulot ng pagsilang ng kanyang bugtong na anak na si Jesus. Sama-sama tayong manalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Matutunan nawa muli ng mga pinuno ng simbahan ang payak na pamumuhay katulad ng kay Jesus na tumupad sa kalooban mo, Ama, sa lahat ng oras. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Maghari nawa ang kapayapaan sa lahat ng bansa, gayon din sa aming mga tahanan at sa aming mga puso. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ingatan mo ang mga mahal namin sa buhay na hindi namin makakapiling sa Paskong ito. Mga doktor at nurse sa ospital, mga OFW, mga sundalong pulis, mga bilanggo at ang mga sumakabilang buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Turuan mo kaming makinig sa mahihirap, mga mababawang loob at mga itinakwil ng lipunan. Naway sikapin namin tularan ang ginawa mong paglingap sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tuluyan na ang lumigaya sa piling mo, O Diyos, ang mga kapatid namin na mayapa na. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama namin Diyos, ngayong gabi nagdiriwang kami sa pagsilang ng iyong anak. Habang ginugunit namin ang kanyang pagiging tao, patawarin mo ang aming mga kasalanan at ihatid mo kami sa kapayapaan walang wakas. Inilang namin ito sa ngalan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Kabutihan,
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Manalangin tayo. Kama naming lumikha ang maligayang kasong ito ay loobin mong may pagdiwang ng may paghahaing puspos ng kagalakan ngayong pinagbuhatan ng aming kaligtasan ay iyong ipinamala sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo'y Itaas sa Diyos ang iyong puso at taas na namin sa Panginoon. pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Dapat na siya ay pasalamatan. Ang manaming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang anak mong dinaiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim, kaya ngayon ikaw ang aming nababanaagan. Ang anak mong dinaiba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya, ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamamagitan niya, ang iyong pag-ibig ay kahali-halina kahit ikaw ay lingid sa aming mata. Kaya kaysa ng mga anghel nagsiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsilod na po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang mukha ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nung patapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat.
Siya'y kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagpunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng inyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami niyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kay San Leo na aming Papa, Milo na aming Obispo, at Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan paggandapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo ng araw ng pangyarihan. Tama ng Espiritu Santo, magpakuwalang hanggan. Tayo na po nga sa tagubilin ng mga nakakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas ng loob. Ang kaharian mo.
Inihiling namin kami Diyos sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsilot na po ang lahat. Panalangin kay Apostol San Andres. O maluwalhating Apostol San Andres, ikaw ang unang nakakilala at sumunod kay Kristo, ang Kordero ng Diyos. Kasama si San Juan, matapat mong sinamahan si Jesus sa kanyang misyon dito sa mundo. Ikaw rin ang nagdikayat sa iyong kapatid na si San Pedro upang maging tagasunod ni Jesus. Sa iyong pamamagitan, buong puso din nawa naming masundan si Jesus at ang kanyang mga turo. Turuan mo kaming mag-akay ng aming kapwa tungo kay Kristo ng aming sama-samang ibigin at paglingkuran. Tulungan mo kami matutuhan ang kahulugan ng pagpapakasakit ni Kristo sa krus, nang malugod din nawa naming pasalin ang aming mga krus sa araw-araw na walang pag-aalinlangan. Ama naming makapangyarihan, kami nakikiusap na iyong kaunlakan. Sa hiling namin kami laging idalangin sa iyong harapan, ni Apostol San Andres na nangaral at nangasiwa sa iyong sambayanan, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ni Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Apostol San Andres, ipanalangin mo kami. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pakinabangin mo sa pagdiriwang ng Pasko upang sa pagsilang ng iyong anak, kami ay lubos na magkasalo-salo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna po lahat para po sa mga announcement. Maligayang Pasko po sa ating lahat. Narito po ang ilang paalaala. Bukas po, December 25, araw ng Pasko, ang schedule po ng misa sa ating parokya ay alas 10 ng umaga, alas 4 ng hapon at alas 6 ng hapon. Iniikayat po ang lahat na magsuot ng kulay puti. Maaari rin po tayong magandog ng corned beef at meatloaf bilang ating munting alay. Pagkatapos ng 10 a.m. na misa, magkakaroon po tayo ng Paskong Bulilit. Inaanyayahan po ang lahat ng bata na gustong makibahagi sa ating simpleng programa. Naway maging makabuluhan at pagpapala ang Pasko para sa ating lahat. Maraming salamat po at magsitayo na po ang lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pagdalo at pakikiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat po, Father. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo at ang buo ninyong pamilya ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Tapos na ang banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.
Para po sa mga bata. Yung mga bata po, wag na po umalis. May simpleng handog po sa inyo yung mga hati at buya natin na aming mga buhay dito. Natin yung mga sarapan. Yung mga sarapan. Sarapan po na ito. Sige po muna po kayo.